ang pagbagsak at muling pagbangon ng Mandaluyong Baptist Church. Ang Mandaluyong Baptist Church ay isang maliit na kongregasyon na kilala bilang isang missionary church. Merong mga tinutulungang mga misyonero mula north hanggang south ng ating bansa. Marami ding mga kabataan ang pumasok sa Bible School at hanggang ngayon ay manggagawa. At marami ding napasimulang iglesia na hanggang ngayon ay ginagamit sa ubusan ng Panginoon. Hanggang may isang pangyayari na ang iglesia ay natalik. Ang kasaysayang ito ay nagpasimula sa isang panaginip. Sa paglipat namin ng Morong upang doon manirahan, upang hindi mapabayaan ang gawain sa Mandaluyong, ilang kapatiran ang naiwang namamahala sa programa ng iglesia. Na magkaroon ng retreat sa Tagaytay City, bigyan kami doon ng isang exclusive na kwarto upang matulugan at mapagpahingahan. Isang gabi, habang kami ay natutulog, para akong naalimpungatan pagkat nakarinig ako ng kalabugan at mga boses na nag-aaway. Nagkaroon ng habulan at nakita ko na lamang na kaming mag-asawa ay nasa isang mababaw na hukay. Ang bawat isang nagdadaan ay tumitingin sa amin. Noon hindi ko pinansin ang panaginip na ito. Subalit ng isang mahalagang nangyari sa iglesia, ay napag-alaman ko na pinakita sa akin ng Diyos ang mangyayari sa darating na panahon. Sa isang pagkakataon, ang mga taga-Mandaluyong ay dumalaw sa akin sa Morong at humingi ng permiso at authorization na gibain ang lumang building upang makapagtayo ng isang panibago. Pinayuhan ko sila na ayusin muna ang lahat ng mga requirements at mag-ipon ng sapat na pera bago ito gibain. Pagkat kung magtagal bago sila makapagtayo, ay tiyak na magkakaroon sila ng maraming mga problema. Natuloy pa rin ang pag-iba at katulad ng paalaala ko, habang nag-iipon sila ay nagkaroon ng malaking problema na ang iglesia ay nagkahiwa-hiwalay hanggang may dumating na notice na ang lote ay mareremata pagkat matagal na itong hindi nahuhulugan. Dahilan sa bagay na ito, nagkaroon ng sunod-sunod na pagpupulong ang ilang kapatiran na may kabigatan na isalba ang lote at ipagpatuloy ang naiiwang legacy ng iglesia. Sa tulong ng Panginoon na isalba ang lote at ang Morong Bible Church naman ay nagmagandang loob na tumulong at nagbigay ng malaking halaga upang maiayos at mapakinabangang muli para sa gawain ng Panginoon. Dahilan na ang mga kapatiran na bumubuo ng MBC ay mayroon ng iba't ibang iglesyang kinaaaniban. Upang may pagpatuloy ang legacy ng iglesia, ay napagkasunduan din na mula sa mga kapatiran ay bumuo ng isang gawaing pangmisyon. Kaya isang samahan ang nabuo na tinatawag na Mission Builders Christian Churches. Ang layunin nito ay magamit ang property sa gawaing pangmisyon at makatulong sa mga kabataang may tawag mula sa Panginoon para sa isang full-time ministry. Sa tulong ng isang kapatid sa Morong, ilang materyales at gamit ang inihanda upang dalhin sa Mandaluyong upang pasimulan na ang pag-aayos ng lote ng iglesia. Nang dumating kami sa site, hindi makapasok ang sasakyan sapagkat maraming mga batong nakahalang sa driveway. Kailangan pa namin gumawa ng rampa upang maipasok ang sasakyan sa loob. Sa pagpapasimula namin, kailangan kami ay gumawa ng isang temporary shed sapagkat napakainit ng araw.
Nagtayo din kami ng isang tent upang mapaglagyan ng mga gamit at mga pagkain na kinakailangan namin sa aming pagtatrabaho. Ang unang pinagkukulam namin ng pansing gawain ay i-revive ang CR, sapagkat ito ay napakahalaga sa aming pagpapatuloy na pagtigil sa site. Matapos ito, nagsimula na kaming mag-riprap ng mga bato upang patagin ang buong site. Ang gabundok na debris na naiwan sa paggiba ng building na hindi nahakot ay pinapatag ko na lang, pinapantay at naglagay kami ng rampa upang maabot ang pinakagitna ng site. Sinimula namin gawin ang isang bungalow type na bahay na siyang titigilan ng mga manggagawa na mamamahala sa gawain sa site na ito. Sinimula namin gawin ang session hall kung saan magkakatipon ang mga tao. Ang pinakabubong nito ay pawid at ang dingding ay steel matting na natataniman ng maraming halaman upang ang hangin ay labas-masok, upang ito ay maging malamig sa pagkakatipon ng mga tao kung mayroong gawain. Ang mga yerong bakod ay pinalitan namin ng mga bakal na gate upang ito ay magandang tingnan ng mga taong nagdadaan. Nagtanim kami ng iba't ibang malalagong halaman sa paligid upang ito ay maging maaliwalas sa paningin at malamig sa pakiramdam kapag nagkakaroon ng pagkakatipon sa lugar na ito. Ang dating bundok na pinagtatapunan ng mga basura ng tao, sa tulong ng Panginoon ay naging isang magandang halamanan na handa na magamit sa gawain ng Panginoon. Marami pa ang dapat gawin upang ang lugar na ito ay tuluyang magamit sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. To my brothers and sisters in Christ, at present I am in my 80th year, almost 6 decades in the Lord's ministry, and is still active. I am still thinking why the Lord involved me in this problem when I am 2 hours away from the site. But like Abraham, when he was called by God, I can resist because the place is my Jerusalem. This is the place where my faith was born, started a family, live and thrive with my wife and 3 children who are still active in the Lord's ministry. Why is this site so important for me? Mandaluyong Baptist Church was a landmark in the place since time immemorial. Many souls find their solace in their spiritual lives. When things happened, that the place was ruined, a sister in faith from abroad contacted me if we can do something to change the awful situation because the church has a good legacy in the place. The site is located in a social and business hub, viable for a business venture. The property was owned by no person but God's. Some says, let us sell it, but where will the money go? Since it is God's, it must continually be used in His ministry. That is why we organized the MBCC. The place is half finished and we still need more money to make it sustainable and profitable. We reached this phase through the support of God's people, and I'm still reckoning that we will continue till we reach the goal. Since the second phase will be a business venture, investments will have revenue as God's provide.
I'm a practical person. In my long year of ministry, like Paul, I have a livelihood from being a teacher. That is why until now I am active in the ministry and I never been dependent from any other person or organization but God's. To my brother and sisters, the Lord, please pray for this project. And if you are interested to join this venture, you can contact me through Messenger. May the Lord our God bless us all. Your brother in Christ, Bayani R. Pascual.